Kumusta? Paano kung sabihin ko sa'yo na yung sagot para sa mas malakas na pangangatawan, baka nasa isang super simpleng pagkain lang na matagal nang nandyan? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang powerhouse combo na staple sa maraming tropical diets, pero baka hindi mo pa to naririnig. So yan ang tanong natin for today. Isipin mo ha, isang pagkain lang pero may potential na i-level up ang energy mo at ayusin ang digestion mo. Tara, umpisahan na natin at kilalanin kung ano itong dalawang to. Okay, ang una sa ating super duo ay isang bagay na sobrang pamilyar pero madalas hindi natin pinapansin sa ganitong paraan. Ang nilagang hilaw na saging. Yes, hilaw. Ito yung magiging pundasyon ng ating super meal at malalaman natin kung bakit sobrang ganda nito para sa tiyan natin. So bakit nga ba special tong hilaw na saging? Well, una, grabe to sa resistant starch. Mamaya, i-explain natin yan. Parang super fiber yan para sa gut mo. Pangalawa, loaded to sa potassium at magnesium na kailangan ng puso at muscles natin. At syempre, may vitamin C at B6 din para sa malakas na immune system at metabolism. Eto na, ano ba talaga itong resistant starch? Ganito lang yan kasimple. Isipin mo to bilang pagkain para sa mga good bacteria sa tiyan mo. Hindi kasi ito basta-basta natutunaw kaya diretso-diretso itong nagpapakain sa kanila na tumutulong para maging balanse ang gut mo at para hindi biglang tumaas ang blood sugar mo. Yan ang sikreto ng hilaw na saging. Okay, so ayos na tayo sa pundasyon. Ngayon, punta naman tayo sa partner niya, yung magbibigay ng extra sipa sa ating meal, ang niyog. Kung yung saging ang nagbibigay ng steady na lakas, aba, itong niyog, iba ang aambag niyang energy at proteksyon. Ano naman ang bit-bit ng niyog? Unang-una, puno ito ng healthy fats na tinatawag na MCTs na nagbibigay ng mabilis na energy. Meron din itong manganese at copper na importante para sa buto. Dagdagan mo pa ng fiber para mas mabilis kang mabusog. At eto pa, may bonus. Ang lauric acid nito na parang natural na panlaban sa mga bad bacteria. Ang galing sa MCTs, alam mo, ay super dali nitong gamitin ng katawan natin. Hindi tulad ng ibang fats na kailangan pa ng mahabang proseso, ito parang express lane papuntang atay, tapos ginagawa agad na instant fuel para sa katawan at lalo na sa utak mo. Ito yung nagbibigay ng quick boost sa ating super duo. So ngayon, pagsamahin na natin sila kasi dito talaga lumalabas yung magic eh. Ang ganda ng kombinasyong do kasi hindi lang dahil sa kanya-kanyang benefits nila. Pag pinagsama mo sila, yung epekto, mas lumalakas pa. Tignan nyo to, ang ganda ng teamwork nila. Yung saging, isipin mo siya bilang slow burn energy. Parang kahoy sa siga na dahan-dahan na susunog, kaya tang matagalan yung lakas. Tapos, yung nyog, siya yung quick energy fuel. Parang gas na nagbibigay ng bigla ang sipa. Perfect, di ba? At dahil dyan, ano ang resulta? Well, ang nakukuha mo ay balancing enerhiya. Walang biglang taas, tapos biglang bagsak. Yung tinatawag na energy crash, maiiwasan mo yon. May mabilis kang sipak galing sa nyog at may steady, pangmatagalang lakas galing sa saging. Tamang-tama para sa isang buong araw. Pero teka, hindi lang energy ang usapan dito. Ito ay isang 2-in-1 health combo. Una, yung pinagsamang fiber nila, game changer yan para sa gut health mo. Pangalawa, dahil pareho silang nakakabusog, malaking tulong ito para ma-manage yung timbang mo at maiwasan ang sobrang pagkain. Okay, so bago tayo mag-wrap on, ano ba yung mga pinaka-importanting bagay na dapat nating tandaan tungkol sa dalawang to? Okay, 3 bagay lang. Una, super powerhouse to para sa gut health. Tandaan niyan. Pangalawa, nagbibigay to ng balancing energy. Walang crash. At pangatlo, at ito, napaka-importante, moderation is key. Okay, masustansya to, oo, pero mataas din sa calories, kaya dapat tama lang ang kainin. At alam nyo, ang ganda rito, hindi ito isang bagong fad o imbento lang. Matagal na itong kinakain sa iba't ibang kultura, lalo na sa mga tropical na lugar. Patunay lang na minsan, yung mga simple at abot-kayang pagkain, yun pa yung pinakasiksik sa nutrisyon. At dito ko kayo iiwan sa tanong na to.
Sa panahon natin ngayon na ang dami-daming bagong diet at mamahaling supplements, baka naman ang sagot sa mga health goals natin ay nasa pagbabalik-tanaw lang sa mga simpleng pagkain na subok na ng panahon. Ano sa tingin mo?